10 aral sa paghusay sa larong bilyar o Pinoy Pitcha Pool. Una, hindi tumitigil ang buhay at lalong hindi hihintayin ng laro ang sinuman para matuto ka ng dahan-dahan. Ang mga aral na kailangan mo ay maibibigay ko sa maikling panahon, makinig kang mabuti at isabuhay mo. 1. Mag-ensayo ka araw-araw at magpatuloy sa paglalaro gamit ang tako at pamato. Hindi titigil ang takbo ng laro kahit ikaw ay napagod o natalo. Kaya sa bawat pagkakataon, bumangon ka at harapin ang mesa kahit ano pa ang iyong pinagdaanan. Ang larong ito ay patuloy na gumagalaw, kaya dapat ikaw rin ay patuloy na sumusulong. 2. Proteksyonan mo ang iyong sariling katawan at kakayahan. Ang iyong lakas, focus, at kasanayan ang iyong tunay na sandata. Kapag ikaw ay nasira o humina, magpapatuloy pa rin ang laro at ang ibang manlalaro. Kaya ingatan mo ang iyong kalusugan at patalasin mo ang iyong isip dahil ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. 3. Huwag sayangin ang iyong lakas para kagustuhan ng iba. Ang iyong pag-aaral at pagsasanay ay para sa iyong sariling paghusay, hindi para ipagmalaki o pasayahin ang ibang tao. Kung hindi mo bubuin ang iyong sariling galing, mananatili ka lang na sumusunod sa estilo ng iba at hinding-hindi magkakaroon ng sariling tatak sa laro. 4. Magsanay ka ng tahimik, magdiwang ng pribado. Gawin mo ang iyong pagsasanay ng hindi maingay o ipinapakita sa lahat. Kapag nanalo ka sa laban o gumaling, huwag magyabang ng labis, ipagdiwang mo ito ng may kalooban. Tandaan, hindi lahat ay natutuwa o kayang tanggapin ang iyong pag-asenso at paggaling. Hayaan ang iyong laro ang magsalita, hindi ang iyong bibig. 5. Huwag manatili sa nakaraan. Kung natalo ka, sumablay o nagkamali ng tira, huwag doon manatili ang focus, forget the past. Kunin mo lamang ang aral, kung saan ka nagkulang, anong anggulo ang mali, o anong lakas ang kulang, at pagkatapos ay magpatuloy ng hindi na lumingon pa sa nakalipas na pagkatalo. Ang nakaraan ay aral lang, hindi pa bigat na dadalhin mo habang buhay sa iyo puso at isipan. 6. Huwag mong isipin ang mga iniisip ng ibang tao sa iyo. Walang masyadong nakamasid o nag-iisip tungkol sa iyo gaya ng akala mo. Hindi nila nakikita ang iyong mga kahinaan gaya ng pagdududa mo sa sarili. Kaya ituon mo ang isip sa pagpapabuti araw-araw, sanayin ang tamang hawak sa iyong tako, hanapan ng solusyon ang mga tira mong madalas sablayin, at sikaping mapahusay ang iyong galaw at pagtumbok sa pamato. 7. Humingi ng payo sa tamang tao. Huwag kang kukuha ng payo sa mga taong hindi naman marunong o walang sapat na karanasan sa larong ito. Sa halip, makinig ka sa mga veterano, mga tunay na guro, o mga kilalang bihasa tulad ng ating mga itinuturing na master. Manood ka ng kanilang mga laro, pag-aralan ang kanilang estilo, doon mo makukuha ang mga tamang gabay. 8. Kontrolin ang iyong emosyon. Ang kalmadong isipan ang pinakamalakas na sandata sa mesa. Kahit mainit ang laban, kahit nasa alanganin ang iyong mga pitsa, panatilihing payapa ang iyong damdamin. Kapag kontrolado mo ang iyong kalooban, nananatiling matalas ang iyong tantiya, at hindi magbabago ang iyong tumbok sa bawat tira. 9. Sa halip na mainggit, mag-aral kang mabuti sa paglalaro. Kapag may nakilala kang mas magaling o mas bihasa kaysa sayo, huwag mainggit. Sa halip, lapitan mo, maging kaibigan, at pag-aralan mo ang kanyang mga galaw at diskarte. Humingi ka ng payo sa bawat bagay na matutunan mo sa kanya, lalong lumalawak ang iyong kaalaman at galing. 10. Ang kapayapaan ay nasa sariling landas. Ang tunay na kapanatagan ng loob ay dumarating kapag nakatuon ka sa pagpapahusay ng iyong sariling kakayahan at hindi nababahala sa ginagawa o galing ng iba. Huwag mong sayangin ang oras sa pagkumpara o pag-aalala sa ibang manlalaro, focus ka lang sa iyong mga kasanayan at sa iyong sariling pag-unlad. At higit sa lahat, ang larong ito, tulad ng buhay, ay gumagantimpalaan sa mga taong tahimik na sumusulong, may disiplina, at nakatuon lamang sa sarili nilang daan. Ang tagumpay sa bilyar o Pinoy Pitcha Pool ay hindi nakukuha sa swerte o ingay, ito ay bunga ng tapat na pagsasanay, tamang pag-isip, at matibay na kalooban. Kung nagustuhan mo ang mga aral na ito, huwag kalimutang mag-like at comment at mag-follow para sa iba pang gabay at kwento tungkol sa ating paboritong laro. Maraming salamat, tinapos mo ito at nakarating ka sa huling pangungusap na ito.